Have a nice day guys! Sa video ito, isi-share ko po sa inyo ang aking kunting kaalaman tungkol sa 10 utos ni Mita na pinagbabawal o dapat gawin dito sa Facebook Reels. Magre-rely lang ako muna guys sa aking mga take down notes. Huwag mong panoorin ng ilang beses ang sarili mong video. Ito ang ibig sabihin na guys, iwasan mong manood ng sarili nating video at ads dahil ini-evaluate ni Facebook baka maapektuhan pa ang ating earnings. Pero kung panoorin man guys, dapat gumamit ka ng ibang device or cellphone or account. Pangalawang tips ko sa inyo guys, huwag kang sumubra sa follow 10 person pataas. Ito ay follow to follow, hindi sa ganon ka suggested guys kay Facebook. Karamihan kasi guys, ginagawa ito ng iba kaya nagkaroon sila ng restriction at nakakaroon sila ng violation. Dapat iwasan nyo to guys para maiwasan nyo ang shadow ban at saka restricted sa inyong account. Dapat in organic way guys, dapat mag-viral yung video ninyo ay magkusa na magpa-follow ang mismo ang mga viewers natin at mag-engage sila doon, mag-comment at mag-follow doon mismo sa video mo once nag-viral na guys. Yon yung pinaka-organic way. At yung pangatlong tips ko sa inyo guys ay huwag kang madamot manood ka din ng ibang reels. Ito yung kadalasan na ginagawa ng ibang mga content creator guys na nagsuscroll down lang sila. Hindi nila pinapanood yung kapwa nila content creator na mga video niya kasi pangit daw. Ayaw nila panoorin, ayaw nila suportaran. So dapat manood tayo ng video ng iba dahil kung anong video palagi pinapanood mo guys, yon din nag-a-appear sa ating wall. Or ito yung sinasuggest lagi ni algorithm sa ating Facebook wall. Kapag may lumalabas na ads guys sa mga content ng iba na pinapanood natin, huwag nyo naman guys skip kasi nga nakakatulong tayo sa ating mga kapwa content creator. Dapat iwasan mo din ang watch to watch sa ibang ads kasi baka mapektuhan yung ads natin guys. At saka yung pang-apat na tips natin guys ay huwag mag-game makasarili, huwag kang mag-unfollow dahil lang hindi siya nag-follow sa'yo. Ito yung karamihan guys, maraming, at ito guys na-experience ko na maraming mga followers ko nag-unfollow sa akin. Siguro natutoksikan sila sa content ko or na-insecure sila, hindi ko lang alam guys. So iwasan nyo to talaga guys na mag-unfollow kayo. Kasi nga, ang pag-follow ay kusa binibigay, hindi sa pilitan. Ito ay pagsuporta sa mismong content creator na gusto mo. So dapat suportahan nyo na lang guys yung mga content creator na nagugustuhan ninyo na wag na kayo mag-unfollow kung hindi sila napag-follow sa inyo. And then panglima ko nga tips inyo guys, maging magbigay ka din ng star sa kapwa mo. Ito yung dapat yung gawin nyo guys kung gusto nyo talaga maging madami yung inyong followers. Magbigay kayo ng mga stars para lagi sila mag-aabang ng mga content ninyo kung meron kayong extra money na magbigay kayo ng stars. So, ang pagbibigay ng stars ay pag-support sa kapwa natin content creator. Ang pagbibigay ay isang pagpapala. The more you give, the more you receive. Kung ano ang tinanim, meron tayong naahanihin na mas sobra-sobra pa guys. So, yung pang-anim ko na tips sa inyo guys, huwag magnakaw. Huwag kayong magnakaw ng mga video ng iba at gawin tong re-upload ninyo sa mga content ninyo o re-repurpose ninyo. Dapat guys, kung gumawa man kayo ng content ninyo, dapat original lang talaga, dapat sarili ninyong content. Kung kumuha man kayo na guys ng content ng iba, dapat meron talaga siyang enhancement. I-edit nyo man lang kahit papaano para naging sa inyo na talaga. At saka guys, karamihan, yung violation ng iba ay magkaroon sila ng limited or unoriginal content dahil dito sa pagtatakaw ng mga videos na hindi naman talaga sa kanila. Dapat gumawa kayo ng original ninyo na content. Iwasan ninyo ang pagre-re-upload or pagre-repurpose ng content para iwasan nyo na hindi na kayo makaroon ng violation at ma-monetize pa kayo guys. Number 7, huwag kang manira kung di mo gusto o kung ayaw mo ang video ng iba. Ito guys, huwag mo siraan. Imbis na siraan mo, panoorin mo na lang, tulungan mo i-share to at mag-comment ka na rin bilang pagsuporta sa kanya kung ano ang pwede ma-improve sa kanyang content. Spread good vibes lang tayo guys at be friendly dito sa Facebook. Ito dapat yung gawin natin guys. Huwag natin siraan yung ibang content creator kung pangit yung content nila. Mag-suggest tayo, magbigay tayo ng opinion natin guys para mas mapaganda pa niya yung kanyang content kung ano yung kulang doon sa kanyang content. Pangwalo, huwag kang judgmental. Huwag ka agad
mag-usga sa ibang content creator kung paano sila mag-approach sa kanilang content, kung paano sila gumawa ng kanilang content. Kapag may suggest ka o opinion, ipuna mo na lang guys sa comment section at be polite tayo doon. Huwag tayo magsabi ng mga harsh na pananalita na nakakasakit din guys ng mga kapwa natin content creator, 'di ba? Parang nadi-stress sila, nadi-depress minsan sa mga comment natin na negative. Alam natin guys dito sa social media dapat open-minded tayo, pero minsan hindi natin maiwasan yung mga tao na napaka toxic at saka mga dami account lang yung ginagamit nila para lang mapanira sila guys sa atin. At yung number 9 na tips ko nyo guys, huwag puro asa sa iba. Mag-research ka rin. Dapat ang content natin ay searchable at dapat kung ano ang trending ay sumasabay ka rin guys. Ito dapat yung gawin natin guys para mag-trending din yung mga videos natin. Kung ano yung pinag-uusapan online, yun din gawin natin content, di ba? So pang sampo ko guys, mind your own business. Upload ka lang ng gusto mong content as long as hindi natin nilalabag ang community guidelines at policies dito sa Facebook. At higit sa lahat, wala tayong naaapakan ng ibang tao. Huwag nyo naman ipagsabong ang content creator para lang mag-additional na gumawa kayo ng inyong content. Make sure na be friendly environment itong Facebook guys. So ito guys, kalagtasan ang ating ginagawa dapat. Mind your own business lang. Gumawa ka ng content mo kung ano yung gusto mong content. Huwag mo nang siraan yung iba. Sa 10 autos ni Mita na to guys, ano yung natutunan mo? Paki-comment naman guys sa baba kung meron kang natutunan sa bidyong ito. At ito naman guys ang aking bibigay sa inyo na Kawikaan 22 versikulo 4. Sinabi ng Diyos, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan, di ba guys? So, very friendly lang tayo guys, be humble at mapagbigay sa ibang tao. Kaya kung mayroon kang natutunan sa video ito, please paki-share na rin guys at paki-comment at paki-follow na rin ako at paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel. Kaya guys, thank you so much for watching. Bye-bye!